Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang unang stage ng cognitive development theory, the sensorimotor stage. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang unang stage ng cognitive development theory, the sensorimotor stage. Ang cognitive development theory ay binubuo ng 4 na stages. Ang una nga na aking ibabahagi ngayong araw ay ang sensorimotor stage at ito ay nangyayari from birth to 18 to 24 months. Ang goal dito sa stage na to ay ang object permanence. The first stage is called the sensorimotor stage. In this step, babies pay attention to how their bodies feel and learn to control their movements. Pag sinabi nating sensorimotor stage, ang involved dito ay yung 5 senses: touch, sight, smell, hear, and taste. Kung ano yung nakikita, nahahawakan, naaamoy, nalalasahan, at naririnig. Kumbaga, nakikiramdam yung individual na under ng sensorimotor stage gamit yung kanyang senses. Important traits: babies learn about the world by using their senses and by doing things like moving and looking around. Around 8 months old, babies start to realize that things don't disappear just because they can see them. Dito na pumapasok yung tinatawag na object permanence, na kung saan ay isip ng bata na under ng sensorimotor stage na kahit hindi niya nakikita yung isang bagay, alam niya nag-e-exist pa rin ito. Object permanence, this is about when kids start to understand things in their heads without needing to see them. Object permanence is when you understand that something or someone is still around even if you can see or hear them because they are hidden. Sa stage na to, kailangan ma-develop ng isang bata yung tinatawag na object permanence na maisip nila na kahit mawala sa paningin nila yung isang bagay, ay nag-e-exist pa rin ito. Sa unang video, sinabi ko doon na para kay John PJ, oo, nag-undergo sa same order ng stages pero hindi sa same period of time. Kasi nga may mga bata na mabilis nilang nade-develop, halimbawa yung object permanence, at may mga bata rin namang hindi. At dito na pumapasok yung individual differences. Ang una nga ay yung cultural practices. In some societies, moms carry their babies on their backs all day. This close contact and exposure to different things can affect how a child sees the world and understands that things continue to exist even when they can see them. Halimbawa, itong mga larawan. Sa ibang kultura, ganito yung paniniwala nila. At makaapekto ito doon sa pag-develop ng isang bata ng object permanence kasi lagi naman nilang kasama yung kanilang mga magulang or yung kanilang nanay. Next is gender norms. Toys given to babies can vary depending on what people expect based on gender. Boys might get more toy cars or action figures, while girls might get dolls or toy kitchens. This can affect how they play and explore things from a young age. Dito sa dalawang larawan makikita yung pagkakaiba ng mga laruan na ibinibigay kadalasan sa isang bata. Halimbawa, sa lalaki, kadalasan ng binibigay ay mga kotse-kotsehan at sa babae naman ay mga manika. At itong paraan ng pagbibigay ng mga laruan ay maaaring makaapekto rin sa kung paano mag-develop ang isang bata. Narito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. The sensorimotor stage, dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!